Ngayon, iisa-isahin na natin, papangalanan na natin ang mga teroristang vlogger na naninira kay Duterte. At ipapaliwanag natin dito kung paano nila sinisiraan at kung ano-ano ang mga pinagsasabi nila na kasinungalingan. Pero bago ang lahat mga ka-over, magandang araw muna sa inyo. Ako nga pala si Commander DM Dimasilaw. Pinamunuan ko ang DDS Fighters Team para labanan ang mga politiko at mga vlogger na sinungaling. Naawa na ako kay Tatay Digong sa mga pinagsasabi nila. Tay, nandito ako. Ipaglalaban kita. At dahil mga DDS fighters tayo, ilabas ninyo ang inyong panyo na kulay berde at itali sa inyong mga leeg. Hindi ito ibig sabihin na magbibigti tayo. Ito ay sumisumbulo sa ating katapangan at pagiging handa na ipagtanggol ang tunay na may malasakit sa bayan laban sa mga kasinungalingan. Bilang hukbo na binuo ko dito sa social media, lalaban tayo. Hindi natin sila aatrasan. Kahit magsama-sama pa silang lahat, hindi sila magtatagumpay sa kanilang paninira. Kaya itali nyo na ang pulang berde sa inyong mga liig bilang tanda na handa nating protektahan ang agila hanggang sa huling hininga. Papatunayan natin na kahit bahag ang ating mga buntot, lalaban tayo kahit magkaotot-otot. At pasensya na pala dito kasi nawala yung panyo ko na kulay berde. Kaya yung tinali ko sa liig ko ay panty muna na berde. Shoutout pala sa mga marunong magprinta dyan. Mag-sponsor kayo sa akin ng panyo na kulay berde at lagyan nyo ng DDS Fighters at ilagay nyo dito ang agila. So bago tayo magsisimula, gusto ko lang sabihin sa inyo mga ka-over na basta mga Duterte supporters, mga gwapo. Basta mga Duterte bashers, mga pangit. Mga ka-over, may bago palang Makata ang kakambal ko na si Super DM. Sa mga hindi pa nakapanood, punta lang kayo sa YouTube ni Super DM. Naawa lang ako sa kambal ko mga ka-over kasi puro mga bashers ang nagko-comment sa kanya. Naisip ko tuloy puro mga adik ang subscribers niya, kaya galit sa Makata. Kaya pumunta kayo doon sa YouTube channel niya mga ka-over, mag-subscribe kayo para mabigyan natin siya ng reinforcement. At syempre mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel mga ka-over, Pambansang Makabayan. Kung merong pambansang Marites, meron ding pambansang Makabayan. No? Oh, marami tayong bayani, pero isa lang ang ating pambansang bayani. O marami tayo na makabayan, pero isa lang ang ating pambansang makabayan. At syempre mga ka-over, huwag nyo kalimutan mag-select all the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga video. Kahit hindi trending mapapanood ninyo, no? Marami kasi nagko-comment sa akin, sabi nila, "Oy makabayan, bakit ang tagal mong nawala?" Hindi po ako nawala. Nag-upload ako ng video, hindi nyo lang pinapanood. Kaya mag-like kayo at mag-comment para palaging ma-recommend ang ating video sa maraming viewers. So, simulan na natin to mga cover kasi sobrang haba na ng intro natin. Pero hindi naman siguro kayo nabuboring, no? O, ganyan talaga kapag gwapo ang vlogger. Anak sa Ering Naway Lubot. Ang terorista mga cover ay hindi lamang yung mga gumagamit ng dahas. Ang tunay na kahulugan ng terorista ay yung mga taong dayuhan sa sariling bansa. Yung mga Pilipino na walang pagmamahal at pagmamalasakit sa sariling bayan. Kaya ngayon, isa-isahin ko sa inyo kung sino yung mga teroristang vlogger. Bilang commander ng DDS Fighters, idineklara ko na mga terorista ang taong ito. Vlogger Mima Alicia, Vlogger Derek Freddy Valera, Vlogger Streetwise. Street daw kuno pero hindi matuwid ang mga pinagsasabi. At marami pang iba. Paki-report na lang sa akin ang pangalan ng mga hindi pa na-identify. Sa lahat ng nabanggit, nasaan ang malasakit ninyo sa bayan? Kalma lang tayo guys, patawa-tawa lang tayo kasi yung content nila nakakahiblad. Kapag sineryoso natin baka mamatay pa tayon maaga. Yawa man mo eh. Grabe ang inyong content ba, makahiblad kaayo. Basig mamatay hinuon mig sayo tungod anang inyong content ba? Paano ko nasabi na walang malasakit sa bayan ang mga taong ito? Kasi kinontra nila ang tunay na may malasakit sa bayan.
Tapos kumampi ba naman kay Trillanes? Yan si Mima Alicia guys, pakisabi nga sa kanya kung may asawa na siya. Dahil kung wala, aasawahin ko na lang siya para tatahimik na siya. Yan kasing babae na yan, pinahiya ako sa dati niyang content. Sinabihan ba naman ako na bakla? Nagribat din ako, sabi ko, aanakan kita ma'am. O, bahala na kung may asawa siya, hindi ko na yun kasalanan, siya yung nanguna eh. Sabi ni Mima Alicia mga ka-over, naawa daw siya kay Trillanes kasi pinagbintangan na daw kuno na siya yung nagbinta sa isla ng Pilipinas. Tapos kinasuhan pa daw. Pero hindi naman daw totoo kasi nabasura ang kaso. Hoy, kahit sabihin natin na binasura ang kaso kasi kulang sa ebidensya, hindi napatunayan, sa panahon pa rin nila nawala ang isla ng Pilipinas kaya wag nyo ipagbintang kay Tatay Digong. Eto, panoorin ninyo. Ito yung hindi nabalita sa mainstream media. So, makita kita, suntukin kita. China, I know President Xi Jinping. Una nakita namin, sinabi ko na kaagad na about our resources dyan sa West Philippine Sea. At sabi ko, alam ko na may dalawang taong maingay. Sabi nga ni Xi Jinping, alam namin, yun yung nagdalawang si Albert pati si Carpio ang nagregalo sa amin yung mga islands mo eh. Nirigalo, namimigay ang mga putang. Because you have the temerity to blame anybody for your, in diplomatic term, fupa. Tapos ako ang bintangan ninyo na it happened way back in year 2014. Pagdating ko, nandiyan na yung barko ng China. Ang atin ang wala. Buti sana kung nandiyan yung barko ng China, tapos pagdating ko, mayroon tayong barko. Yun, ibang istorya yun. Ano talagang problema? Putang ina, wala kayong bayag. Yan ang totoo. Nasa gobyernong ito, kung presidente ka, kung hindi ka marunong pumatay, hindi ka marunong mamatay, hindi walang pag-asa ang saan ka magtago. Every time there's a conflict, immediately we will hide. Kayo nag-stand up doon. Ang aking armed forces, ng inyong armed forces rin, were ready to die for their country. Kayo yung mga walang bayag sa opisina, puro papel ang hinahawakan. Ngayon pagdating ko, nandyan na yung barko, yung mga ulol, yung dalawa. Ako na ang pagbibintangan kasi I am not asserting enough. Puro matay abogado siguro, what would be the best evidence really to fight for and die for? If you have a piece of paper and say, I'm going to die, I'm going to fight for my life, for my property, and for my happiness, ipag-away ko to. Bakit hindi nyo ginawa kayong mga putang ina ninyo? O nakita nyo? Nung panahon ng mga dilawan, hindi nila ipinaglaban ang West Philippine Sea na sila ang nag-stand off doon. Pag upo ni Tatay Digong, wala na ang barko ng Pilipinas. Yung nandun na lang barko ng China. So nahirapan na siya tapos siya pa ang gusto na ipaun doon. Pero sa panahon ng mga dilawan, inalis nila ang barko ng Pilipinas, yung natira, barko ng China. Tapos ngayon ang sisisihin si Duterte, kayo yung mga walang bayag. Nung panahon sana noon na nagka-stand off, kaya natin ipaglaban kasi nandun yung barko ng Pilipinas. Kaso wala kayong bayag. Ngayon ipagbintang ninyo sa mga Duterte. Tama na, ayoko na. High blood taaning mga vlogger, nakaka-high blood yung mga vlogger na mga nagmamagaling tapos puro paninira ang sinasabi.